This is my report about the characters of Noli. First character of Noli is Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin, a wealthy young mestizo who has just returned to the Philippines after 7 years of studying in Europe. Ibarra is sophisticated, highly esteemed, and very idealistic. Si Ibarra ay isang mayamang batang mestizo na kagagaling lang sa Pilipinas pagkatapos ng 7 taong pag-aaral sa Europe. Si Ibarra ay sophisticado, mataas at iginagalang at napaka-idealistic. The priests of San Diego all view him with great awareness on account of his highly liberal education and connections. He is shocked upon learning of his beloved father Dimis. His father, the equally idealistic Don Rafael, was labeled a subversive and a heretic by the corrupt priesthood and incarcerated, ultimately leading to his death. He seeks to fulfill his father's wishes after putting up a school in San Diego, one that will not be influenced by the friars. Ang lahat daw ng mga paris ng San Diego ay tumitingin sa kanya ng may malaking pag-iingat dahil sa kanyang mataas na liberal na edukasyon at mga koneksyon. Laking gulat niya nang malaman ang pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na ama. Ang kanyang ama ang parehong idealistang si Don Rafael ay binansagan na subversibo at erehe ng tiwaling pagkapari at ikinulong, na sa huli ay humantong sa kanyang kamatayan. Hinahangad niyang matupad ang kagustuhan ng kanyang ama na magtayo ng isang paaralan sa San Diego na hindi maimpluwensyahan ng mga praile. Ang ikalawang karakter ng Noli, si Maria Clara. A woman of high social standing, she is the adopted daughter of Capitan Tiago and goddaughter to the vile Father Damaso. The truth, however, is that she is actually the biological daughter of Father Damaso, the product of a scandalous relationship between the old priest and a Capitan Tiago's wife, Pia Alba. Isang babaeng may mataas na katayuan sa lipunan. Siya ay anak na ampon ni Capitan Tiago at Diyosa sa hamak na si Father Damaso. Gayunpaman, ang katotohanan ay siya talaga ang biological na anak ni Father Damaso, produkto ng isang iskandaloso na relasyon ng matandang pari at ng asawa ni Capitan Tiago na si Pia Alba. Maria Clara had grown up alongside the younger Ibarra and planned to marry, but Father Damaso disapproved of the union. Her interfering guardians set her up to be wed to Linares, a wealthy young man of Spanish descent. She keeps mum about her arranged marriage to keep from angering her father, the weak-willed Capitan Tiago. When Ibarra is put on trial for sedition, she is coerced into surrendering the letters Ibarra has sent her as evidence of his guilt. Si Maria Clara ay lumaki sa tabi ng kababatang Ibarra at nagplanong magpakasal, ngunit si Father hindi sinang-ayunan ni Damaso ang union. Ang kanyang nakikialam ng mga tagapang-alaga ay nagtakda sa kanya upang ikasal kay Linares, isang mayamang binata na may lahing Kastila.
Hindi siya umimik tungkol sa kanyang arranged marriage para hindi magalit ang kanyang ama, ang mahinang kalooban na si Kapitan Tiago. Nang nilitis si Ibarra para sa sedisyon, ay pinilit niyang isuko ang mga liham na ipinadala sa kanya ni Ibarra bilang katibayan ng kanyang pagkakasala. Ang ikatlong karakter ng Noli ay si Father Damaso, an old, power-hungry, and shamelessly corrupt Spanish priest who has lived among the native Filipinos for nearly 2 decades. In spite of having spent all that time among them, the years have done nothing to endear him or develop any sympathy for his flock. Si Padre Damaso, isang matanda na uhaw sa kapangyarihan at walang kahiyang tiwaling paring Espanyol na namumuhay kasama ng mga katutubong Pilipino. Sa loob ng halos 2 dekada, sa kabila ng paggugol ng lahat ng oras na iyon, kasama nila ang mga tao ay walang nagawa para mahalin siya o magkaroon ng anumang simpatya para sa kanyang kawan or grupo. Witty and vindictive, he thinks nothing of using his considerable influence to ruin the lives of those who have slighted him, regardless of how small the offense is. He masterminded the death of Don Rafael Ibarra, then brazenly taunted the younger Ibarra, alluding to having a hand in his father's death. Maliit at mapaghiganti, wala siyang iniisip na gamitin ang kanyang malaking impluensya para sirain ang buhay ng mga taong nanliit sa kanya. Gaano man kaliit ang pagkakasala, siya ang may pakana sa pagkamatay ni Don Rafael Ibarra. Pagkatapos ay walang pakundangan na tinutoya ang nakababatang Ibarra na tinutukoy ang pagkakaroon ng isang kamay sa pagkamatay ng kanyang ama. The insult is too much for Crisostomo Ibarra to let slide. He attacks the old friar, prompting his excommunication and the dissolution of their would-be wedding. Ang pag-iinsulto ay labis para kay Crisostomo Ibarra na dumausdos. Inatake niya ang matandang praile na nagbungsod sa kanyang pagtitiwalag at mga pagbuwag ng kanilang magiging kasal. Ay kaapat na karakter ng Noli ay si Elias. A mysterious character, Elias is a man on the run from the law, a wandering insurgent resentful of both the Spanish colonial government and the Catholic Church. He crosses paths with the more temperate Crisostomo Ibarra when he bravely saves his life from marauding crocodile. Si Elias ay isang taong tumakas sa batas, isang gumagala-gala na naghimagsik, nagalit sa kapwa sa pamahalaang kolonyal ng Kastila at sa simbahang Katoliko. Nagipag-cruise siya sa mas mapagtimpi na si Crisostomo Ibarra ng buong tapang niyang iniligtas ang kanyang buhay mula sa isang madarambong buaya. He pledged his life to the young man, promising to protect him from his manifold enemies. He takes on the identity of a laborer to gather intelligence for his new friend, uncovering a plot against Senior Ibarra's life. He and Ibarra
have several long conversations regarding the ethics of politics and governance, with Elias taking a more definite revolutionary stand. Ipinangako niya ang kanyang buhay sa binata na nangangakong protektahan siya mula sa kanyang sari-saring mga kaaway. Kinuha niya ang pagkakailanlan ng isang manggagawa upang mangalap ng katalinuhan para sa kanyang bagong kaibigan na natuklasan ang isang pakana laban sa buhay ni Senyor Ibarra. Siya at si Ibarra ay may ilang mahabang pag-uusap tungkol sa etika ng politika at pamamahala kasama ni Elias na kumuha ng mas tiyak na revolusyonaryong paninindigan. Ay kalimang karakter ng Nole ay si Don Rafael Ibarra. Crisostomo Ibarra's father is posthumously mentioned in the novel. A great supporter of liberal education for all and a vocal critic of the corrupt practices of the Spanish friars. He earns the ire of the vitriolic Fray Damaso, who accuses him of sedition and heresy. Nabanggit sa nobela ang ama ni Crisostomo Ibarra, isang mahusay na taga-suporta ng liberal na edukasyon para sa lahat at isang tinig na kritiko ng mga tiwaling gawain ng mga Frailing Kastila. Siya ay nakakuha ng galit ng matapang na si Fray Damaso na nag-aakusa sa kanya ng sedisyon at maling pananampalataya. He dies in prison having contracted pneumonia. His remains are buried in the Catholic cemetery in the town of San Diego, but the hateful Father Damaso hires a gravedigger to decenter his body to have him buried at the Chinese cemetery because of his status as a heretic. Namatay siya sa kulungan na nagkaroon ng pulmonya. Ang kanyang mga labi ay inilibing sa sementeryo na Katoliko sa bayan ng San Diego. Ngunit ang puot na si Father Damaso umupa ng sepulturero upang sirain ang kanyang katawan upang mailibing sa sementeryo ng mga Chino dahil sa kanyang katayuan bilang isang herehe. The gravedigger, unwilling to make the long journey, he instead throws the body into the lake, deciding that it would make a more honorable final resting place than the Chinese cemetery. Ang sepulturero na hindi gustong gumawa ng mahabang paglalakbay sa halip ay itinapon niya ang katawan sa lawa, na nagpasya na ito ay gagawa ng isang mas marangal na huling pahingahan kaysa sa sementeryo ng mga Chino. Ay kaanim na karakter ng Nole ay si Crispin, a young lady studying to be a church caretaker. He, together with his brother Basilio, ceaselessly worked to send support money for their beleaguered mother, Sisa, isang batang nag-aaral upang maging isang tagapag-alaga ng simbahan. Siya kasama ang kanyang kapatid na si Basilio ay walang tigil na nagtatrabaho upang magpadala ng pera sa kanilang naliligaw na ina na si Cesa. Crispin is blamed for stealing money from the church coffers by the head sexton and
is kept a virtual prisoner until the debt is paid. On the night that he and his siblings were to visit their mother, the head sexton forbids them, keeping them until the curfew, effectively barring the brothers from traveling. Si Crispin ay sinisisi sa pagnanakaw ng pera mula sa simbahan, kaban ng simbahan, ng head sexton at pinatiling isang virtual na bilanggo hanggang sa mabayaran ang utang. Noong gabi na bibisita sila ng kanyang kapatid sa kanilang ina, ipinagbabawal sila ng head sexton. Pinanatili sila hanggang sa curfew na epektibong humahadlang sa mga kapatid sa paglalakbay. Crispin reasons out to the head sexton, encourages him, and he proceeds to drag the young boy away to beat him. He is never seen again afterwards, and one can assume that he has died at the hands of the cruel head sexton. Nangatwiran si Crispin sa head sexton. Nagalit ito sa kanya at pinatak niya ang batang lalaki palayo upang talunin siya. Hindi na siya muling nakita pagkatapos at maaaring ipalagay na siya ay namatay sa kamay ng malupit na ulong si Sexton. Ang ikapitong karakter ng Noli, si Basilio, eldest of Caesar's brood. He, like his younger brother, are sextons in training. Basilio makes a desperate run for their home the night Crispin is dragged away. He attempts to locate his younger brother the day after, but his search efforts come up fruitless. Panganay ni Caesar brood. Siya, tulad ng kanyang nakababatang kapatid, ay sexton sa pagsasanay. Desperadong tumakbo si Basilio para sa kanilang tahanan ng gabing hilahin ni si Crispin. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang nakakabatang kapatid kinabukasan, ngunit nawalan ng bunga ang kanyang mga pagsisikap sa paghahanap. The following day, the civil guard comes looking for him and his brother. Fearing for his life, he makes a mad dash for the forest where he goes into hiding, living with kind family until Christmas Eve, where he planned to return to his mother. When he finally locates Caesar, but learns that the poor woman has gone mad from grief and is trustly unable to identify her son. Nang sumunod na araw ay dumating ang Guardia Sibil na hinahanap siya at ang kanyang kapatid. Sa takot para sa kanyang buhay, gumawa siya ng isang baliw na sugod para sa kagubatan kung saan siya nagtatago. Nakatira kasama ang mabait na pamilya hanggang sa pisperas ng Pasko, kung saan binalak niyang bumalik sa kanyang ina. Nang sa wakas ay matagpuan niya si Caesar, ngunit nalaman niya na ang kaawa-awang babae ay nabaliw sa kalungkutan at sa gayon ay hindi niya makilala ang kanyang anak. He follows her to the forest where she regains her wits, temporarily recognizing her son, and then dies from the shock. Sinundan niya sa kagubatan kung saan nabawi niya ang kanyang talino sa pansamantalang pagkilala sa kanyang anak, at pagkatapos ay namatay sa pagkabigla.
ay kawalong karakter ng Noli ay si Father Salvi, a younger, more cunning Spanish priest who assumes control over Father Damasus' post as Prior-Curate of San Diego. He is in many regards more dangerous than his precursor, as he is a more canny strategist who knows how to leverage the multiple dirty little secrets each of the members of San Diego's high society circle has. Isang mas bata, mas tusong paring Espanyol na kumukontrol kay Father Damaso bilang Prior-Curate ng San Diego. Siya sa maraming bagay ay mas mapanganib kaysa sa kanyang pasimula dahil siya ay isang mas tuso na strategist na alam kung paano gamitin ang maramihang maruruming maliliit na lihim na mayroon ang bawat miyembro ng lupon ng mataas na lipunan ng San Diego. Ang ikasyam na karakter ng Noli ay si Captain Tiago, Don Tiago de los Santos. Kapitan Tiago is a rarity in that he is a wealthy native-born Filipino socialite. He keeps close ties with high-ranking members of the Catholic Church, despite actually having no love for them. Si Kapitan Tiago ay isang pambihira dahil siya ay isang mayamang katutubong Pilipino na sosyalista. Nananatili siyang malapit sa mga matataas na miyembro ng simbahang Katoliko sa kabila ng aktwal na walang pagmamahal sa kanila. His primary concern is to marry of his daughter, the lovely Maria Clara, to an affluent man from an influential family. This is one of the main reasons that he is quick to toss aside his loyalties to Crisostomo Ibarra when he is labeled a subversive. Ang kanyang pangunahing pag-aalala ay ang pakasalan ng kanyang anak, ang magandang Mana Clara, sa isang mayamang lalaki mula sa isang maimpluwensyang pamilya. Isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit mabilis niyang isinantabi ang kanyang katapatan kay Crisostomo Ibarra kapag pinansagan siyang subversibo. His predilection for advantageous social pairings makes him quick to ascend to Linares as a potential new match for his daughter. Dahil sa pagkahilig niya sa mga kapaki-pakinabang na pagpapares sa lipunan, mabilis siyang pumayag kay Linares bilang potensyal na bagong laban para sa kanyang anak na babae. Ang last na karakter ng Noli, the Ensign, the nameless head of the civil guard of the township of San Diego. A man of Spanish descent, he is in a constant bitter feud with Father Salvi, as he has come to hate the lay priest manipulations. Wala pangalan na pinuno ng Guardia Civil ng Bayan ng San Diego, isang lalaking may lahing Kastila. Siya ay nasa patuloy na mapait na alitan kay Father Salvi dahil napuot na siya sa mga manipulasyon ng tusong pari. In retaliation, the Ensign imposes curfews that make it all but impossible for the citizens of San Diego to attend Mass at the proper schedule. Bilang paghiganti, ang bandila ay nagpapataw ng mga curfew na ginawang imposible para sa mga mamamayan ng San Diego na dumalo sa misa sa tamang schedule. A drunkard and a braggart, he is
actually a cockloaded man married to a material being taught in the school, forbidding him from teaching Spanish, even if there was an edict stating that Spanish must be taught. Isang lasinggo at mayabang, siya ay talagang isang cockloaded man na may asawa sa isang material na itinuturo sa paralan na nagbabawal sa kanya sa pagtuturo ng Espanyol, kahit na may kautusan na nagsasaad na dapat ituro ang Espanyol. The schoolmaster is grateful to the Ibarra family, but he expresses no optimism that he'll make headway in getting any lasting educational reforms happen. Ang schoolmaster ay nagpapasalamat sa pamilya ng Ibarra, ngunit siya ay nagpahayag ng walang pag-asa na siya ay gagawa ng pagsulong sa pagkakaroon ng anumang pangmatagalang reformang pang-edukasyon na mangyari. At dito nagtatapos ang aking report. Thank you.